Sa wakas, inadapt na ng Federal Reserve ng US ang ISO 222 standard para sa kanilang Fedwire Funds Service. Pero ang tanong, ano ang ibig sabihin nito para kay Ripple at sa ginagamit nitong token na si XRP? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit game changer ang move na ito ng Federal Reserve at kung bakit maaring si Ripple na ang maging bida sa bagong global payment system. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang ISO 222 at bakit ito mahalaga sa financial system? Ang ISO 222 ay isa pong bagong global standard para sa pagpapadala ng impormasyon sa mga financial transactions. Sa madaling salita, ito po ang bagong wika ng mga bangko sa buong mundo para magpadala ng mga mensahe gaya po ng fund transfers, payments at saka iba pa. Kumpara sa lumang sistema, mas structured, mas detalyado at mas mabilis ito. Nito pong July 14, 2025 ay opisyal na pong inimplementa ng Federal Reserve ang ISO 222 para sa Fedwire Funds Service. Ibig sabihin, lahat ng financial institutions sa US na gumagamit po ng Fedwire ay kailangan ng gumamit ng ISO 222 format sa pagpapadala at pagtanggap ng pera. Ngayon ay bakit ready na itong si Ripple para dito? Isa sa mga pinaka-interesting part ng balitang ito ay si Ripple dahil matagal na siyang handa sa ganitong klaseng transition. Noong 2020 pa lang, naging member na si Ripple ng ISO 222 Standards Body. Ibig sabihin, mas maaga pa sa iba. Nagsimula na siyang bumuo ng mga sistemang sumusunod sa bagong global standard. Ginagamit ni Ripple ang kanyang platform na tinatawag po na RippleNet na compatible na sa ISO 222. Kaya kung ikaw ay isang bangko o remittance company na gusto nang lumipat sa bagong standard, swak na swak sa iyo si Ripple bilang partner. Paano naman po ginagamit si XRP sa bagong system? Kahit hindi direktang sumusunod si XRP sa ISO 222, isa pa rin siyang importanteng parte ng buong operasyon. Tandaan, si XRP ang ginagamit ni Ripple para sa liquidity, lalo na sa kanilang on-demand liquidity o ODL service na ngayon ay tinatawag ng Ripple Payments. Gamit po ang ODL, hindi mo na kailangan ng pre-funded bank accounts para makapagpadala ng pera. Real-time na ang conversion ng pera gamit sa XRP, kaya mas mabilis, mas mura at mas efficient ang cross-border payments. Ano naman po ang epekto nito sa mga bangko sa US? Dahil required na ngayon ang paggamit ng ISO 222 sa Fedwire, mapipilitan po ang mga bangko na maghanap ng technology partners na compliant na. Dito papasok ang advantage ni Ripple. Nasa kanya na ang kailangan. Isang global network na ready na sa bagong format. Real-time na liquidity gamit sa XRP at track record sa international partnerships. Ibig pong sabihin ay mas magiging attractive si Ripple sa mga US financial institutions na gusto ng mabilis at reliable na transition sa bagong sistema. Nag-a-apply na rin ba ng sariling lisensya si Ripple sa US? Oo, ayon po sa mga ulat ngayong buwan, nag-apply na si Ripple ng banking license sa Amerika at Federal Reserve Master Account para sa sarili niyang stablecoin. Yan po ang RLUSD. Ang master account ay mahalaga para direktang makipag-transact sa Federal Reserve, isang hakbang na nagpapakita ng seryosong intensyon ni Ripple na maging malaking player sa US banking ecosystem. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay malaking oportunidad po ito. Una, tumataas po ang tiwala ng mga institutions kay Ripple. Kapag mas maraming bangko ang gumagamit ng RippleNet at XRP, natural po na lalaki rin ang demand sa token ni XRP. At kapag lumaki ang demand, posibleng tumaas din ang presyo ni XRP.
Pangalawa, ito rin ay sinyalis ng mass adoption o malawakang pagtanggap ng mga traditional financial institutions sa blockchain technology. At kapag nangyari yan, hindi lang si Ripple ang makikinabang kundi buong crypto ecosystem. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang isa ito sa pinakamalaking milestone hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong crypto industry. Hindi lang ito hype. Ito po ay konkretong ebidensya na kinikilala na ng mga traditional financial systems ang kahalagahan ng blockchain technology. Ang early preparation ni Ripple ay ngayon pa lang nagsisimulang magbunga. Nauna siyang sumali sa ISO 222 standards, nauna na rin siyang bumuo ng compliant platform at ngayon siya na ang nasa tamang posisyon para maging tulay sa pagitan po ng old financial world at ng future ng blockchain. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, magandang bantayan natin si XRP sa mga susunod na buwan. Dahil kung tuloy-tuloy ang ganitong balita, baka siya na ang susunod na maging institutional favorite at baka hindi lang tayo basta makikinabang kundi makakauna pa bago dumagsa ang malalaking kapital. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.